Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa lahat po ng mga nakakasubaybay po sa ating pong gawain ay pinabati ko po at malugod ko po kayong wino-welcome para po sa ating pong midweek service. So, kumusta po tayo? And siguro sa pagkakataong ito ay unti-unti na tayong bumabalik dun sa mula po sa ECQ or sa quarantine. At yung iba ay nagbalik trabaho na. So mabuti naman at tayo po ay nagkakaroon na ng pagkakakitaan. At sa mga may negosyo naman ay nawa ipagpalain po ng Panginoon ang kanya-kanya po nating mga businesses. At sa gabing ito ay muli tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon at hayaan natin na ang ating pong pag-uusapan o ang ating pong pagbubulay-bulayan ay tunay nga pong magkaroon po ng epekto po sa atin. Okay, so manalangin po muna tayo. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit at hingin natin sa Panginoon ang kanyang pagsama sa atin. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na buhay, marami pong salamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil po sa ilang buwan na kami po ay nasa quarantine, ay ni isa man po sa amin, hindi po pinabayaan. At higit sa lahat, Panginoon, ang lahat, ang bawat isa po sa amin, ay patuloy mo pong pinalalago spiritually, Lord. And hopefully, Lord, sa pag-aaral po namin sa gabing ito, nawa ay muli naming matagpuan ang kalooban mo sa bagay po na aming pong tutunghayan sa gabi pong ito. Samahan mo kami ng iyong pong banal na Espiritu at siya lamang po, Panginoon, ang siyang maghari, Panginoon, at kumilos po sa mga puso namin sa oras pong ito. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo, doon po sa ika-6 na kabanata, doon po sa unang talata. So sabi po dito, sa Tagalog, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buwat sa inyong amang nasa langit. Okay, sa NIV version naman po sa English, ang sabi po ganito, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Okay. Ngayon, hindi ko alam kung familiar tayo, no? At tingin ko rin naman naririnig na natin yung AI na tinatawag nila or the artificial intelligence. So ano nga bang artificial intelligence? Ang artificial intelligence ay program siya na nasa loob po or nasa logic system ng isang mechanical part or isang sabihin nating pwedeng robot, okay, o kaya isang machine na pinapagana po using the artificial intelligence. Now, ano nga ba yung artificial intelligence na to? Ang artificial intelligence po ay program siya, design, para dun sa specific na function lang ng isang bagay. Let's say, for example, isang robot. So, ang robot ay dinesign siya para sa specific na task na gagawin niya. So, daily ang kanyang routine, ganon. So, kung ano yung pagkakaprogram sa kanya at kung ano lamang po yung scope ng gagawin niya, ayun lamang po yung kanya pong function. No? Yun lamang po yung ginagawa po niya araw-araw. Okay. Now, if we will go back doon sa ating pong binasang talata, ang Matthew chapter 6 ay bahagi po ng turo ng Panginoong Hesus doon po sa bundok. Marami pong itinuro ang Panginoon sa kanila sa tagpong iyon.
Naroon po na nagturo ang Panginoon patungkol po sa the Beatitudes, o kung sino po yung mga mapalad. Nandun din nagturo ang Panginoon sa pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Nagturo rin po ang Panginoon tungkol sa pagsunod at ang pagganap po sa kautusan. Nagturo rin ang Panginoon tungkol sa pagkakagalit, sa pakikiapid, sa diborsyo, tungkol sa panunumpa, sa pagpaparaya, at kung paano dapat umibig sa kapwa. At marami pang iba pa siyang tinuro. At dun sa binasa natin, yung binasa po nating talata, ay nakapaloob po doon yung turo niya pong ito. So, bahagi po siya ng turo po niya sa bundok. Kaya ang sabi nga po doon, kung babalikan pa natin yung talata, sabi doon, pag-ingatan ninyong huwag kayong maging pakitang tao lamang o pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Okay? Now, nung panahon ng Panginoon, kung titignan po natin, aralin po natin yung background po nito, ay nasanay po ang mga Israelita doon sa mga tinatawag nilang religious belief and religious obligations. Na doon po, ang pagbibigay po ng tulong sa mga mahihirap, ang pananalangin at ang pag-aayuno ay ang mga pangunahin pong gawaing pangrelihiyon ng Judaism o ng Judaismo. So yun po kasi, ang Judaism po kasi ang relihiyon po ng mga Hudyo. Ngayon, ang pagbibigay ng tulong o charity na sa Hebrew term ay tzedakah. So, ang tzedakah refers to the religious obligation, actually a weekly obligation to do what is right and just. At madalas, dahil yung pagbibigay po ng tulong o yung charity, pananalangin, at yung pag-aayuno po, ang pinakatampok po para kakitaan po ang isa pong Hudyo na malapit po sa Diyos. So ito po yung parang foundational obligations ng mga Hudyo. Kaya nga, ang primary purpose po ng pagtuturong ito ng Panginoon sa binasa nating talata ay para po ma-check ang motibo ng isang taong gumaganap o gumagawa nito. Now, kung babalikan po natin yung talata, sabi po doon, lalo sa English, sabi doon, be careful not to practice your righteousness. Now, the word righteousness there ay pagkakahalintulad po siya or paglalarawan po nung binabanggit ko kaninang charity. So, para sa mga Hudyo kasi, o sa Judaism, from the institution of the law, lalo ng mga Pharisees, ang pagbibigay po ng tulong sa mga mahihirap, ang nakagawian po nila para masabi po nila na sila nga po ba ay gumagawa po ng tama at gumagawa po ng nakalulugod po sa Diyos. Now, the word righteousness there, ito sa binasa nating talata, ay para sa kanila, yung paggawa po ng mabuti ay inahalin tulad po nila sa righteousness, which is, in the terms of God, ay hindi naman po yun talaga. Kaya nga, nung nagturo ang Panginoon patungkol sa righteousness o sa paggawa po ng mabuti, ay radically, yung kanila pong nakagawian, which is human righteousness or self-righteousness, ay yun yung binangga ng Panginoon. So, sinasabi ng Panginoon sa kanila, na, teka lang, sa paggawa ba ng mga bagay na to, ay ano nga ba talaga yung motibo mo, bakit mo ginagawa ito? Kasi baka mamaya nangyayari na lang, you're doing things just like a robot. Kung tutusin, sa tagpupong ito, tinuturo ng Panginoon sa kanila na sa paggawa ng mga bagay na ito, ay marapat po malinaw sa kanila ang tunay na layunin ng kanila pong mga ginagawa. Para sa atin din pong mananampalataya,
iniiwas tayo sa pagiging mechanical na lang sa mga bagay po na ginagawa natin para sa Panginoon. Ano yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon? Yan, yung manalangin, magbasa ng Bible, yung mag-praise and worship, o yung umawit ng mga papuri at pagsamba, mag-share ng gospel, yung fellowship natin. Yan. So, yun po yung ano. So, iniiwas tayo ng Panginoon sa pagiging mechanical in such a way na routine na ito. Okay? So, kadalasan kasi yun yung nasa isip natin pag sinabi natin mechanical na lang. Kundi po, mechanical in such a way na wala na po sa puso yung ginagawa natin. At ang dahilan na lamang po ay para po gampanan yung nakagawian o nakasanayan na po nating gawin. O kaya, ginagawa na lang natin ito dahil sa obligasyon na lamang. Okay po? Kaya nga, ang tanong po sa atin, kumusta po yung puso natin? Yan. So, yun yung unang tanong. Kumusta po yung puso natin? Now, God looks at the heart, mga kapatid. Bakit ko sinabi yun? Importante po kasi ang laman ng puso sa paggawa ng mga bagay, lalo na po yung ipinagagawa ng Panginoon. Applicable po siya sa lahat. Hindi ba't gagawin mo ang isang bagay kasi alam mo o maliwanag sa'yo yung dahilan mo bakit mo ito ginagawa. Or ito'y maluwag ba sa puso mo? O yung paggawa mo ba nito ay bukal ba sa puso natin? Okay, sa paggawa mo, are you doing it just to fulfill your obligations? Yan, tanong. Are you doing it just to fulfill your daily or routine rituals? Or gagawa mo ito or you're doing it just to pacify yung shortcomings mo o yung pagkukulang mo. Yan. So, mga tanong po na tinatanong po sa atin ng Panginoon. Kasi baka at this time, dahil matagal-tagal na po tayong wala sa church, pakikapa po yung puso natin kasi baka mamaya ay wala na sa Diyos o yung puso natin ay ang dami ng laman yan, marami nang nakapulapol dyan, baka mamaya lumalabo na yung tunay na laman o yung tunay na dapat na laman ng puso natin. Now, example lang. Sa pagsamba at sa pananalangin natin. Tanong po, are we seeking the heart of God while worshiping and praying? Or are we doing this so that we may feel that we are okay with God? So, tulad po nun, sa pagsamba, sa pananalangin, are you doing it para lang masabi mo na okay ka sa Panginoon? Or in fact, ang pagsamba at ang pananalangin po ay dapat po ginagawa nito o ginagawa po natin ito kasi alam natin na yun po kasi yung gusto ng Panginoon para sa atin. Na sa pagsamba natin at sa pananalangin natin ay lalo tayong lumalapit at inilalapit natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon at sa kalooban po ng Diyos. Liwanag ba? Now again, God looks at the heart. Pakicheck po. Pakicheck po yung tibok pa rin ba ng puso natin? Tumitibok pa rin po ba yan para sa Diyos? O tumitibok na yan sa ibang bagay? Kasi baka mamaya, iba na pala yung laman yan. And then we are professing that we are Christian. But I hope so, that as we check our heart, sabihin natin, ang tinitibok pa rin ng pusong ito. Ang tinitibok pa rin ng puso kong ito ay ang Diyos. Kasi, kung wala ang Diyos,
wala naman ako kung tutuusin. Na kung wala ang Diyos, at kung hindi ang Diyos ang tumitibok sa puso ko, baka mamaya, it will lead to destruction. So, pakicheck po. Sana po, pag nag-check po tayo, pag chinek po natin yung heart natin, ay matagpuan po natin na si Lord pa rin ang laman ng puso na yan. Amen po. Now, second question. So, ganun din sabi dito. Para kanino mo ba ginagawa ang mga ito? Yan. So, para kanino ba? So, pagkatapos po nating isettle sa puso natin na 100% pa rin tumitibok para sa Lord yung heart natin. Ngayon naman, suriin nating maigi ang object or motive kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Ginagawa mo ba ang mga bagay na ito para ma-please mo ang isang tao? O ginagawa mo ba ang bagay na ito para ma-please mo si Lord? A basic question, but needs an honest heart and needs to be checked regularly. Now, do not do things just to gain the approval of others, nor doing things to gain their praise. Okay? Kasi at the end of the day, bakit ko po nasabi yon, ang Diyos pa rin po kasi ang magre-reward sa iyo sa mga bagay po na ginagawa mo. If God will please doon sa mga ginagawa po natin, then He will reward you. Now, do not focus on people, but rather focus on God. God is the object of your doing. And in everything that you do it for His glory. Liwanag po? So do it for His glory. God will reward you in the righteous things that you do in secret, because God is the rewarder of our faith. Amen. Huwag nating sabihin o huwag natin pong isipin na hindi po nakikita ng Panginoon yung nilalaman ng puso natin. And again, sabi ko nga, diba, sabi natin sa una-una, God looks at the heart. When He looks at the heart, kasama po doon, yung puso na ba yan ay tumitibok pa ba yan para sa Kanya? And second, tinitignan ng Panginoon, para kanino ba yan? O sa paggawa mo ng isang bagay, sinasama mo yung puso mo, para kanino? Kaya sabi ng Panginoon dapat hindi temporal. Kundi po dapat, it is a divine focus, or sa Diyos lamang po natin, i-focus po ang lahat. Do not go for the approval of others. Ano naman ngayon? Kung yung ginagawa mo ay hindi mapuri o hindi mapansin, pero alam mo na sa paggawa mo ng bagay na iyon, ang Lord ang nakakita sa'yo at Siya ang nalulugod. Hindi ba't mas mainam yon? Hindi ba't kapag ang focus mo si Lord sa paggawa mo ng bagay na yon, hindi ka nagkukumahog at hindi ka nagiging sensitive sa mararamdaman ng iba, na kapag ganun yung kanilang comment, ikaw magda-down na. Hindi po Para sa'yo, yung paggawa mo ng mga bagay na ito, dapat ang approval mo manggagaling po sa Diyos. Dapat sa paggawa mo ng bagay na ito, titiyakin mo na bago mo gawin, na isangguni mo muna sa Diyos at nagawa mo muna yung bagay na nais ng Panginoon. Amen? So bilang pagwawakas po, kumusta po ang puso natin ngayon?
kumusta po? O kumusta po tayo sa harapan ng Diyos? Yan. Ulitin ko pa. Kumusta po ang puso natin ngayon? At kumusta po tayo sa harapan ng Diyos? Okay, anong ibig ko po sabihin? Ganda po. I suggest, after na mapanood nyo po yung video na to, I want you to go doon sa tagpuan ninyo ng Panginoon. Usap kayo ng dalawa ng Panginoon. Kapag dalawa na lang kayo ng Panginoon, tanong mo sarili mo to. Na ilalatag mo ba sa harap niya ang tunay na laman ng puso mo? Okay? Yan. So, ito mga tanong tanongin mo sarili mo. May lakas ka ba ng loob na aminin lahat sa Kanya ang laman nito? Okay, sama mo na yung tunay na kalagayan ng spiritual na buhay mo. So, talk to God. Latag mo lahat, laman ng puso mo. Lahat, hinaing mo, mga disappointments mo, mga fears, mga doubts, latag mo sa Kanya. Lakasan mo yung loob mo na aminin mo sa Kanya kung ano yung tunay na kalagayan ng puso mo ngayon. You wrestle with God. Kapag solo ka na ng Panginoon, alisin mo yung lahat ng reservations mo. Alisin mo lahat ng reservations mo para na sa gayon, yung pakikipagtagpo mo sa Diyos, masettle mo yung laman ng heart. Okay, ganun din. Sa pakikipagdiig mo sa Panginoon, tanongin mo ulit yung sarili mo. Ang puso mo, puso mo pa rin. Ang laman pa rin ba ng puso mo ay pagtitiwala sa Kanya? Sabihin mo sa Lord. Sabihin mo kung nabawasan ba yung pagtitiwala o lalong lumaki or umangat ang pagtitiwala mo sa Diyos. Settle it with God. O sa mga panahong pinupuri mo siya, you can ask yourself, totoo ba ang laman ng mga papuri ko? Or baka mamaya, sinasambit ko to, umaawit ako, pero wala sa puso. You can ask yourself, reflect ka sa mga talata o kaya sa mga phrases na inaawit mo sa Panginoon, mga papuring awit. Nagiging totoo ka ba sa mga sinasabi mo, sa mga binabang? You can ask the Lord. Kasi baka mamaya, yung papuri mo ay hindi umaabot sa Kanya. Okay? Ganun din. Sa oras po o sa tagpo po ng pananalangin natin, ang pag-asa mo pa rin ba ay Diyos? O ang pag-asa mo pa rin ba ay na kay Kristo? Ang pag-asa mo pa rin ba ay nakaangkla pa rin sa paniniwala mo at sa faith na meron ka na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga bagay para nang sa gayon makalakad ka ng maayos. Sa tuwing mananalangin ka, kumusta ba? Nailalatag ba ng husto yan? O baka mamaya, pinangungunahan mo ng sagot na nasa isip mo. Yan. So, yung mga tanong po na very practical and yet mahirap pong tanungin o mahirap pong ilatag sa Panginoon at aminin sa Kanya. Ito pa, sa pagbabasa mo ng Kanyang salita, inaasa mo pa rin ba na siya ang kikilos
at hayaan mong ipakita niya sa iyo ang layunin niya sa pamamagitan po ng mga talatang binabasa natin. Or baka mamaya, it's just you're reading your Bible to fulfill your obligation as a Christian. Sa pagbabasa mo ng kanyang salita, lalo mo bang ninanamnam mo ba ng mas malalim ang bawat kataga at ang bawat salita na nababasa mo? Yan, yung mga tanong po na yun. Okay, next. Sa pakikipag-fellowship mo sa mga kapatid mo, kumusta po yung pakikitungo mo sa kanila? Totoo ka ba sa lahat ng mga sinasabi mo? Sincere ka ba sa mga binabanggit mo sa kanila? Amen? O ito rin, sa mga hindi mananampalataya, kumusta po yung pakikitungo mo sa kanila? May desire ka pa ba o may desire ka ba na ibahagi sa kanila ang gospel? May compassion ka pa bang nais mo silang mapunta rin sa langit? Ang daming tanong, no? At ang mga tanong na ito ay tanging ikaw lamang ang makakasagot nito, kapatid. Now, at ang dalangin ko na pagkatapos po na matanong natin lahat ng mga to, ay maidil po natin, una sa sarili natin, pangalawa po sa Diyos. Upang sa gayon, sa pagganap po natin, sa paggawa po natin ng mga bagay po na ipinagagawa ng Panginoon, ay matagpuan po sa atin na ang puso natin puro at ang puso natin sa Diyos lang nakatuon. Amen po? So sana po naging malinaw po ako sa gusto pong ibahagi sa atin ng Panginoon sa oras pong ito. So tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Panginoong Jesus, ikaw po ang nakatatalastas ng mga laman ng puso namin. Ikaw lamang po ang nakaalam ng tunay pong kalagayan ng mga puso namin. At sa oras pong ito, yamang ang iyong salita ang siya pong nagsalita na. Panginoon, nawa ang mga bagay po na ginagawa po namin, nawa Lord ay matagpuan mo kami na maayos pa rin po ang puso namin, malinis po yung mga puso namin, at higit po sa lahat, ginagawa namin ito para sa iyo, Panginoon. That we are looking, Lord God, at you while we are doing those things or these things, O God. Kaya po, Panginoon, kaawaan mo kami, Panginoon, sa oras po makipagtagpo kami sa iyo at ilatag po ang lahat ng mga bagay na ito. Sa magitan po ng iyong pong biyaya, kami po, God, ay pagpapalain mo at ipapakita mo sa amin kung ano po ang nais mo para po sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay, so sana po ay napagpala po tayo ng salita ng Panginoon. At sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nawa kasama po natin ang Panginoon. At siya po yung nagpapala na patuloy po para sa atin. So hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po tayo.